Jesus baptism, the beginning of God's work through Him. Sabi natin, Jesus baptism, the beginning of God's work through Him. Sa madaling sabi ng kapatid, ang simulang ng gawain ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. So tingnan natin, brothers and sisters, ang ilang katotohanan na nakapaloob sa mensahe ito. Sabihin sa iyong katabi, makinig ka. Happy New Year bumalik, mga kapatid. Sabihin natin, bagong taon, bagong simula, bagong pagkakataon. So makinig po kayo sa mensahe ng Panginoon. Sa ating pagkapatuloy, dito po yung sinasabi, nangangaral na po ako. Jesus' baptism marks the beginning of His public ministry. So kung titignan natin ang ating ugatin, ang bautismo ni Jesus ay nagmamarka. Amen po ba? Yan po yung nagsisilbi, brothers and sisters, simula ng kanyang pampublikong ministeryo. And including that, it teaches us the important lessons. Ito din po, mga kapatid ko minamahal, brothers and sisters, kalagit nito ay itinuturo nito sa atin ang mahalagang aral. Sabihin natin, mahalagang aral. Mahalagang aral. At ano po yan, mga kapatid? First things first, yung salitang obedience. Sabihin niyo po, obedience. Obedience. Sabihin natin, the Holy Spirit. Holy Spirit. God's approval. And God's approval. God's After His baptism, three significant events took place that we can learn from. Sa madaling sabi, mga kapatid ko minamahal, kung titignan natin yung mahalagang aral patungkol sa bagay nito, brothers and sisters, sa kanyang pagpublikong ministeryo, ay yung pagsunod. Pagsunod sa banal na spirito. Amen. Pagsunod sa banal na spirito at yung tinatawag natin yung katatlo at sa pag-aproba ng Diyos. So, tatlong bagay, mga kapatid, anais ko pong i-impart. Sabihin niyo yung salitang i-impart. Ibig sabihin, ibahagi. Ibig sabihin yung mananalaytay sa ating katawan. Dapat ang message ay hindi naiwan sa tenga. Dapat ang message, mga kapatid, ay pumapasok sa tenga, pababa sa ating pusong buong katanguhan. Dapat dyan, nagmamanifest. So, three significant events took place. Now, ano pwede natin matutunan? First things first, yung tatlong mahalagang bagay. Yung tatlong pwede natin matutunan. Una, anong three? Kala ko sabihin niyo three. Three na ba agad? O one? Taas mo kami ng kausap ko. Huwag kamay. Sabihin mo sa katabi mo, katabi. Okay ka ba dyan? Okay ka ba dyan? Ang sabi ko ng pagparito, hihingi ko ng aguilar daw. Di ba Christmas pa rin, di ba? Sabi mo, sa katabi mo, baka amen. So number one, heaven was open. Heaven was open. Amen. Sabi natin, bumukas. Bumukas. Hindi po yung saper, ah. Amen? Amen. Hindi po yung pitaka, ha? Sabi natin, bumukas ang langit. Bumukas ang Langit. langit. Mark chapter 1, verse 10. Basa. Sulat niyo po yung sinasabi ko. Pag-ahon ni Jesus mula sa tubig, nasilayan nila ang langit na bumukas. Anong sabi? Sabi natin, Nasilayan bumukas. nila. Yun, nasilayan. Sabi natin, nasilayan ang langit na bumukas. Ano yung salita ang binibigyan din natin? Heaven was open. Bumukas. Amen? Anong ibig sabihin niya, brothers and sisters? Tingin po kayo sa akin. Okay, mag-alis ang tingin. When we walk in obedience, it simply means, when we walk in obedience, God open doors, no one can shut them. Ibig sabihin, kapag tayo ay lumalakad o lumakad sa pagsunod, binubuksan ng Diyos ang mga pintuan na walang makapagsasara. Gets? Sabihin mo sa katabi, gets? Yes. So, bibigyan ko po kayo ng biblical reference sa bagay na ito. Na kapag ang Diyos binuksan niya isang bagay, walang makapagsasara, at bilang karagdagan kapag sinara naman ng Diyos isang bagay, walang makapagbubukas.
Pahayag chapter 3 verse 7. Pakinggan po ninyo. Ang binubuksan ko, walang sino man ang makapagsasara. Sabihin niyo po, ang binubuksan ng Diyos, Binubuksan ng Diyos. walang sino man Walang Sino sino ba? ang man makapagsasara. 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 Pagdagan natin. At ang panghina niyo sa magwag, ang bagal. At ang sinasara ko ay walang makapagbubukas. Ay walang makapagbubukas. So ito yung unang araw na pwede natin matutunan regarding dito po sa panimula, brothers and sisters, na tinatawag natin ministeryo ng Panginoon. Amen? Talking about the baptism of Jesus, the beginning of God's Word through Him. Yan po yung aral sa ating mensahe, no? Yung simula ng gawain ng Diyos sa pamamagitan niya. Are you listening? Amen? So that is number one, heaven was open. Pangalawa, mga kapatid na naman, idagdag natin, the Holy Spirit descended. The Holy Spirit. Ito yung makikita natin na maliwanag pa sikat ng araw sa pagsisimula ng ministeryo ng Panginoon. Amen po ba? Ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. The Holy Spirit descended. Una, bumukas yung langit. Pangalawa, brothers and sisters, bumaba. Sabi natin, ito, ang nakalagay dito, bumaba. Yan, bumaba. Yan. Sabi natin, bumaba. Yan, ang Espiritu. Ang banal na Espiritu. Luke chapter 2, yan. Tapos sa kanil nakikinig. Malakpak ng malakas yung tulog. Tulog. Malakpak ng malakas na sa kanil. Pumalakpak ng malakas ang tunog. Luke chapter 3 verse 22. And the Holy Spirit descended on him bodily, in bodily form like a dove. Sa wikang sarili ang pagkabanggit dito ay ganito. Kayo po ba'y nakikinig? Sabihin mo sa katabi mo, katabi, huwag na hindi ka makikinig. Huwag na hindi ka makikinig. Kasi ang mangyayari sa iyo, malaking sayang. Sayang. Dapat sa pagpunta natin sa gawain ng Diyos, particular sa pagkikinig ng Word of God, binibigyan natin yan ng malaking pansin. Dapat yung konsentrasyon natin ay nandyan. So secondly, mga kapatid, ito pong tingin, at bumaba sa Kanya ang banal na Espiritu sa anyo ng katawan na parang kalapati. Now, what does it mean? Now, it simply means, mga kapatid, Jesus was empowered by the Spirit to do His ministry. Ito po ay nangangahulugan, mga kapatid ko minamahal, na binigyan ng kapangyarihan, sabi niyo po, binigyan ng kapangyarihan Yan ang pangyarihan. ng Espiritu. Espiritu. Sino po? Sino binigyan ng Espiritu? Sino yung binigyan ng kapangyarihan ng Espiritu? Kala ko, si ikaw. Si Jesus. Sabi natin, si Jesus. At ang purpose, anong layunin? Upang maisagawa ang kanyang gawa. Ito, mahalaga po itong dumating sa inyong pandinig. Ang sabi dito, Jesus did His ministry with the help of the Holy Spirit. Liliwanagin ko ito sa inyo, ha? And including that, sabi dito, serving God is not about our own strength. Sa mga naglilingkod sa atin, na patuloy na naglilingkod, magandang pansinin natin ito. Kasi dito, mga pinamahal, kasama tayo na mga lingkod, naglilingkod sa Diyos. Sabi dito, si Jesus ay nagsagawa ng kanyang paglilingkod sa tulong ng Espiritu Santo. Sabi mo sa katabi mo, nagpapatulong ka ba? Tumutulong ba sa iyo? Sa paglilingkod mo, ang Espiritu Santo? Amen. O ang Espiritu na yung nasa iyo? Kaya mo ng patulong, magaling ka na. Nakikinig mo ba kayo? So yan po yung ginawa ni Jesus. Amen? Si Jesus ay nagsagawa, pero hindi sagana